Paano nga kumita ng 24/7? Yan yung tanong na sigurado akong marami sa atin ang nag-iisip. Well, sa pag-uusap natin ngayon, titingnan natin kung paano yan nagiging posible, lalo na sa panahon ngayon. Simulan na natin. Isipin mo to ha, kumikita ka habang mahimbing na natutulog, o kaya habang nasa beach ka, nagre-relax, o kahit pa habang busy ka sa mga passion projects mo. Parang imposible no? Pero alam mo ba, ayon sa mga eksperto, hindi lang yan posible. Yan na mismo ang nangyayari para sa maraming tao sa digital world natin ngayon. Okay, so paano? Ang magic word dito ay passive income. Ito yung konsepto ng pagkakaroon ng isang sistema na siyang nagtatrabaho para sa'yo. Para kang may empleyado na hindi napapagod, hindi natutulog at hindi mo kailangang i-micromanage. So para mas malinaw, ano ba talaga ang passive income? Simple lang. Di ba sa ordinaryong trabaho, binabayaran ka sa oras mo? Pumasok ka ng 8 hours, bayad ka for 8 hours. Dito sa passive income, iba. Ang ginagawa mo ay bubuo ka muna ng isang sistema o produkto, isang income machine, kumbaga. At kapag tumatakbo na yan, kusa na siyang kumikita para sa'yo. At saan naman yan nanggagaling? Ang dami actually. Pwedeng galing sa mga online platforms, sa interest o dividends ng investments mo, royalties mula sa mga digital products, at iba pong mga online business na system-based. Ang pinaka-common denominator nila, hindi mo kailangang ibuhos ang oras mo araw-araw para sa bawat pisong pumapasok. Okay, so eto na. Dito na tayo sa abangan ng lahat. Tignan natin yung 5 paraan sa digital space para makabuo ka ng sarili mong income machine na gumagana 24/7. Ready na? Unang-una, at sigurado kong familiar na kayo rito, ay ang affiliate marketing. Ito yung madalas niyong makita sa mga paborito niyong content creator. Yung mga link in bio nila or yung mga discount code, yun. Napakasimple ng konsepto nito. Step 1, i-promote mo yung isang product gamit yung special link na para sa'yo lang. Step 2, pag may bumili gamit yung link mo, boom! May commission ka. Ganun lang. Hindi mo kailangan ng sariling produkto. At ito yung pinaka-powerful na idea dito, ayon mismo sa pinag-aaralan natin. Sabi nga, initial work lang ang kailangan, pagkatapos ay machine style ang kita. Meaning, gagawa ka ng content, isang video, isang blog post, once. Pero yung content na yun, pwede nang kumita para sa'yo ng paulit-ulit for months or even years. Pangalawa, kung passion mo talaga ang magsulat o gumawa ng content, para sa'yo to. Blogging and content monetization. So paano to gumagana? Basically, gagawa ka ng blog o website na maraming bumibisita. Ang sikreto dyan ay ang paggamit ng tamang SEO or Search Engine Optimization. Ito yung technique para pag may nag-search sa Google, yung content mo yung isa sa mga unang lalabas. Kapag marami ka ng traffic, doon napapasok yung pera galing sa ads, sa affiliate links na ilalagay mo, at sponsored content. Bali yung content mo nagiging digital real estate na kumikita. Pangatlo, at ito yung sobrang patok ngayon, ang paggawa at pagbenta ng sarili mong digital products. Kung may expertise ka sa isang bagay, this is a very direct way to earn. At ang daming pwedeng gawin, grabe! Pwede kang gumawa ng online courses, e-books, mga design templates para sa social media, o kaya't simpleng software at tools. Ang pinakamagandang part, isang beses mo lang to gagawin pero pwede mo siyang ibenta ng unlimited times. Tulad nga ng sabi dito, once created and marketed, it sells every day, so you earn 24/7. Imagine, nagawa mo na yung produkto, nailagay mo na sa isang online store, tapos kusa na siyang nababenta. May bibili habang lunchtime mo, may bibili habang natutulog ka. Yan ang tunay na 24/7 income. Pang-apat, para naman sa mga creative at artist dyan, pwedeng-pwede sa inyo ang print on demand o POD. Isa itong business model kung saan hindi mo kailangang mag-stock ng inventory. Yes, zero inventory. Ito yung flow. Gagawa ka lang ng design. Let's say para sa t-shirt or mug. Tapos i-upload mo yan sa isang POD platform. Sila na ang bahala sa lahat, sa pag-print, pag-pack at pag-ship sa customer. At ikaw, kikita ka automatically pag may umorder. As in, wala kang ibang gagawin kundi mag-design at mag-promote. At pang-5, syempre nandito yung paraan kung saan yung pera mo na mismo ang pagtatrabahuin mo. Pero this time, sa mas moderno at accessible na paraan, ang digital investment income. Dahil sa technology, sobrang dali na mag-invest na yon.
Pwede ka sa REITs, para kang bumibili ng maliit na parte ng malalaking real estate properties tulad ng malls. Pwede rin sa stock dividends or kahit sa mga high-yield digital savings accounts na mas malaki ang interest kaysa sa traditional banks. Dito, 100% yung pera mo na ang nagtatrabaho para sa'yo. Okay, pero teka lang, bago tayo tuluyang mangarap, kailangan muna tayo ng isang matinding reality check. Kasi ang totoo, hindi ito madali. Let's be real here. Kasi may malaking myth, di ba? Ang akala ng marami, ang passive income ay instant na pera para sa para sa mga tamad. Pero yung katotohanan, malayo. It requires a lot of upfront work, malaking effort at oras sa simula para iset up lahat. So ano ba talaga ang kailangan? Una, yung pag-setup mismo ng mga sistema. Pangalawa, may learning curve yan. Kailangan mong mag-aral. Pangatlo, at ito yung pinakamahirap para sa iba, kailangan mo ng pasyensya. Hindi ito get rich quick. At syempre, kailangan mo ng sapat na kaalaman para ma-manage yung mga risk. Pero matapos yung reality check na yan, baka tanungin mo, kung mahirap pala, bakit natin pinag-uusapan? Kasi kahit mahirap, mas posible siyang gawin ngayon kumpara noon. At ang dahilan, ang kapangyarihan ng ating digital era. Lahat yan ay bumabalik sa numerong ito. 24/7. Ito ang oras ng internet. Walang closing time, walang holidays. You see, ang internet hindi natutulog. Yung mga digital assets na binuo mo, yung blog mo, yung online course mo, yung e-commerce store mo, patuloy silang gumagana sa lahat ng time zones, kaya literal na nagiging isang makina sila na kumikita para sa'yo ng tuloy-tuloy. Kaya, para tapusin ang lahat, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kung ngayon, meron ka ng isang sistema na otomatikong kumikita para sa'yo, ano ang pinakaunang bagay na gagawin mo sa bagong kalayaan na makukuha mo? Pag-isipan niyo yan.